Ang babaeng CEO ay nagtanggal ng empleyadong naglalaro habang nagtatrabaho, ngunit agad nagkagulo ang kumpanya nang magkaproblema ang lahat ng server. Ay biglang nag-crash lahat at ang taong responsable sa paggawa nito, ang empleyadong pinalayas kanina ay walang mahanap na sinuman sa buong kumpanya na kayang. Nagsimula na ang pag-aayos, at ang mga tawag mula sa mga nagrereklamo ay sunod-sunod na. Kung hindi ito maayos agad, hindi lang babagsak ang presyo ng shares ng kumpanya, may posibilidad pang ang malapit na itong magsara. Doon lamang napagtanto ng babae, malaking pagkakamali ang pagtanggal niya sa binata, dahil ang binata ay hindi lamang isang mahalagang tauhan ng kumpanya. Siya ang pangunahing developer ng 6 na communication system ng core project. May patuto ang kumpanya tungkol sa kanya. Sa tuwing may krisis, ligtas siyang nakakalusot. Iniutos ng chairman na bigyan ng 5 na milyong piso at isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 2 milyon ang binata bilang karagdagang bonus. Pati na ang 10% na shares sa kumpanya. Mayroong mahalagang lakad ang chairman kaya siya aalis. Pinauwi niya ang anak niyang babae mula sa ibang bansa para tumulong sa kumpanyang pang-utang. Ang bagong presidente, na wala namang alam sa mga proyekto ng kumpanya, sa kanyang pag-upo pa lang ay magsasagawa na ng malawakang pagbabago. Pagdating niya sa kumpanya, nakita niyang naglalaro ng video game ang isang binata habang oras ng trabaho. Aba, napaaway sa babaeng presidente. Hawak ang baso ng tubig. Walang ano-ano'y binuhos sa mukha ng binata. Sisisantihin kita. Sis Auntie. Ako. Bilang pinuno ng teknikal na departamento, oras ng trabaho ay naglalaro imbis na magtrabaho. Dapat ba kitang tanggalin sa trabaho? Ginoo Lee, nag-overtime po ako hanggang alas 3 ng madaling araw kahapon. Tapos na po ang trabaho ko ngayon. Wala naman sigurong problema kung magpahinga ako paminsan-minsan, di ba? Ang pag-overtime hanggang umaga ay para sa tagulan. Maghapon na ngayon. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Pwede po akong tanggalin. Dapat mo bang tanungin muna ang opinyon ng chairperson? Ikaw na isang maliit na empleyado lang. Ang pagpapaalis sa iyo ay kailangan ko pang itanong sa ating chairperson. Ang ating general manager na si Lee ay anak na babae ng chairperson. May kapangyarihan siya, na humawak sa lahat ng mga gawain ng kumpanya. Pero ikaw ay isang maliit na supervisor lamang. Aba, nang ahas gamitin ang pangalan ng chairperson, dito mismo sa White House. Para lang siyang isang naliligaw na bola. Nakita ng lahat kung gaano kasama ang ugali ng babaeng CEO. At ang binata, tinatamad na siyang makipagtalo. Binalaan niya lang ito na magsisi ito sa ginawa. Pagkatapos ay nagsimulang mag-impake ng gamit. Ngunit nang makita iyon ng mga empleyado ng kumpanya, sunod-sunod na pumunta para makiusap para sa binata. Sinabi nilang ang binata ay ang pinakamahalagang tao sa teknikal na departamento. Kung siya ay umalis, kapag nagkaroon ng problema sa sistema ng kumpanya, walang sino man sa inyo ang may paraan para malutas iyon. Ngunit ang babaeng presidente ay hindi nag-alala. Dahil sa tingin niya ang binata ay isang maliit na supervisor lamang na marunong makipag-ugnayan sa mga empleyado. Pagkatapos ay sumigaw at sinabing umalis na ang binata sa kumpanya. Ngunit hindi inaasahan na pagkaalis pa lang ng binata, sa sumunod na segundo ay nagkagulo na agad ang kumpanya. Hindi na maganda ang nangyari. Siya ay level 6. Ako'y nag-breakdown na. Anong gulo? Anong gulo? Kung nag-breakdown ka na, ayusin mo na. Ang mga pananim na ito, ang init ay hindi ba ninyo ginawa sa inyong teknikal na departamento? Bilisin mo na ang pag-utos ng pag-aayos. Nung una, ang buong sistema ni Mr. Lee ay ginawa lang talaga ni Kuya Yuan. Ngayon, wala na siya. Walang sino man sa kumpanya ang makakapag-ayos. Tawagin na lang natin ulit si Kuya Yuan. Manahimik ka nga, pag-alis lang ni Lu Yuan. Nagkaroon na agad ng problema. Tiyak na sinadya niyang gumanti. Mga walang silbing kawal, hindi ako makapaniwala na maliban kay Lu Yuan, walang ibang ayos ng isang maliit na butas. Biglang naalala ng babaeng presidente ang bilin ng kanyang ama, na may isang tao sa kumpanya na hindi dapat tanggalin. Sa oras na iyon, nagduda siya. Ito ba yung bagong natanggal na maliit na supervisor? At sa mismong pangyayaring ito, mas masamang balita ang dinala ng empleyado, dahil pala sa sobrang bagal ng pag-crash ng server. Sa mga oras na ito, halos sumabog na ang telepono dahil sa mga reklamo. Kung hindi ito agad-agad malulutas, hindi lang ang presyo ng shares ng kumpanya ang maapektuhan. Baka nga ay mapaharap pa sa panganib ng pagkalugi. Habang ang lahat ay hindi alam ang gagawin, biglang naalala ng babaeng CEO ang kanyang nililigawan online sa loob ng 3 taon. Ang karelasyon niya ay ang number 1 sa mundo sa larangan ng communication engineering. Profesor, ang pag-ayos ng ganitong maliit na problema ay napakadali para sa kanya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe para humingi ng tulong. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang karelasyon pala ay ang binata na kanyang pinagtatanggal sa trabaho. Nang malaman ng binata na may problema siya, agad siyang pumayag na tulungan ito. Ang tungkol sa butas sa seguridad ng server, kailangan nating magkita para maipaliwanag ng maayos. Ganun ba? Hintayin mo ako sa ground floor lobby ng Shengshi Building. Parang pamilyar sa akin ang boses na yan. Pamilyar din sa akin ang boses. Baka galing sa kumpanya natin. Bahala na,
Ang mahalaga ay maayos muna ang server. Pumunta ka sa lobby sa unang palapag. Pumayag pa naman ako sa chairman na aalagaan ko ng mabuti ang anak niya. Tapos pala ay tinanggal ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng chairman kapag nalaman niya ito. Ang maging top priority mo, Mr. Lee. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Tigilan mo na iyan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang dakilang si Xiao Yao. Siya ay isang kilalang tao na nakilala ko online. Ngayon ko lang siya makikilala ng personal. Mag-ingat ka sa sasabihin mo mamaya, ha? Huwag mo siyang ma-offend. Luyuan, anong ginagawa mo rito? May hinihintay ako rito. May problema ba kayo? Sasabihin ko sa inyo, pinagtabuyan na nga ako. Tapos pupunta pa kayo rito, hindi ba't sobra na yun? Alam nyo bang sobra-sobra ang ginawa nating pag-iikot para sa inyo? Pagkatapos ng pag-alis ko sa trabaho, biglang sumulpot ang maraming butas sa sistema ng kumpanyang Longteng Liuji. Ngayon, may dahilan ng kumpanya para maniwala na sinadya mong ibunyag ito. Tanga ka talaga. Ano bang magagawa ni Lo Yuan para magyabang? Basta ako, ikakalat ko ang balita na sinadyang sinaktan mo ang kumpanya. Mawawalan ka ng puri sa buong industriya. At magiging isang takas na daga na hinahabol ng lahat. Takas na daga. Ting-ting. Ginagawa mo ito sa akin. Alam ba ito ng chairman? Masyado siyang abala ang chairman. At ngayon ay nakikipag-usap pa siya sa Dihaw Group para sa pakikipagtulungan. Paano siya magkakaroon ng oras para pansinin ng isang maliit na supervisor sa departamento ng teknolohiya na tulad mo? Suyuan, talagang matigas ang ulo mo. Luha, hindi ba gusto mo ang posisyon ng chairman ko? Tatawagan ko na ang tatay ko. Paano kung dahil nga siya sa pagliligtas ng malaking halaga ng digital assets ng kumpanya? Hello, Tay. Pinag-alisan ko ng trabaho ang isang empleyado. Kailangan pa bang i-report ang pagpapaalis ng empleyado? Sino ba yon? Isang technician. Parating na si Mr. So ng Dihaw Group. Gusto ka raw niyang makausap tungkol sa pakikipagtulungan. Naiintindihan ko na. Mahal kong anak, may meeting pa ako. Bahala ka na sa ganyang simpleng bagay. Suyuan, muntik na akong maloko sa iyo. Sinabi mismo ni Papa. Ang pagpapaalis sa iyo ay isang simpleng bagay lamang. Nung mga panahong bagong tatag pa lang ang Shengshi Technology. Nag-overtime ako sa kumpanya ng 3 buwan ng sunod-sunod. Ang mga nawalan ay pawang nasa loob ng kumpanya, ni hindi nga nakakalabas ng gusali ng opisina. Ngayon, pagkatapos kong makatulong sa Shengshi Technology, na makarating sa posisyon nitong namumuna sa industriya, ganito ang gagawin ninyo sa akin. Huwag mo nang dagdagan pa ang kapurihan mo. Ang kumpanya ay nasa posisyon nito ngayon, dahil sa pagsusumikap ng tatay ko. Ano ang kinalaman mo? Sa loob ng maraming taon na pagsisikap ko, ilang pakinabang na ang naidulot ko sa kumpanya. Ganito pa ang pakikitungo ninyo sa akin. Hindi ba kayo nakukonsensya? Nakukonsensya. Tara, ngayong araw na ito, mabuti na lang at susumayin natin ang lahat ng mga gastos. Lu Yuan, sinuwi mo ang iyong supervisor. Napakawalang galang mo. 100,000 ang multa. Natanggal ka na nga, hindi ka pa rin nagsisisi. Sinadyang inaatake ang server ng kumpanya. Naging sanhi ng pagkalugi sa kumpanya. 1,000,000 ang multa. HMP. Babawasan ang iyong posisyon. Naglalaro ka ng games habang oras ng trabaho. Kahit na 3,000 ang utang mo. Parang sinisiraan mo lang ako. Maglalakas loob ka pang sumagot kay Mr. Lee. Paparurusahan pa kita ng dagdag na 600 pesos. Ay dadagdag ko pa yan sa mga paglabag mo dati. Mag-sorry ka pa. 2,724,763 pesos at 3 sentimo ang utang mo sa Shengshi Tech. Hindi lang yan ang utang ko sa inyo. Ibabalik ko na sa inyo. Ang Porsche 918 na ito ay niligtas noon ng chairman. Ibabalik ko na sa inyo. At ang bank card na ito, na may 5 million na cash, ay bonus na ibinigay sa akin noon ng Shengshi Technology. Ibabalik ko na sa inyo. At ang 10% shares din sa Shengshi Technology. Wala akong pakialam. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, simula ngayon. Tapos na ang koneksyon ko sa Shengshi Technology. Pantay na tayo. Lu Yuan, masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Kawawa ka lang dahil iniwan mo ang kumpanya. Para sa amin sa Shengshi Technology, puro pakinabang lang ang mawawala mo. Kaya pala, ang pagsisikap ko sa loob ng 3 taon ay nakasama pala sa kumpanya. Tama, huwag kang magmalaki dyan. Para kang nagawa ng napakaraming bagay para sa kumpanya. Ikaw lang naman ang walang silbi. Ang mahalaga sa isang tao ay ang pagiging mapagpakumbaba. Magiging matagumpay pa rin ang kumpanya kahit wala ka.
Director Lee, nakapagsadya ang aming Dihaw Group na makipag-ugnayan ng may paggalang, ngunit ang mga kondisyon ninyong binanggit ay napakahigpit naman yata, haha, zuwa-zuwa. Alam mo naman, sa industriya ng komunikasyon, ang aming Longteng 6G ay isang pangunahing teknolohiya, at higit pa rito, mayroon pa kaming mga tauhan, sa tulong niya. Nagtatagumpay tayo sa industriya. Kinuha lang niya ang 80% ng tubo. Makatwiran na iyon. Natanggap lang ni Mr. So ang balita, ang empleyado ng Shengshi Group ay pinalayas ng CEO dahil sa kanyang minamahal. Director Lee, talagang maganda ang anak ninyo. Ang batang ito, kanina ay maayos pa naman. Bakit bigla na lang siyang naging matigas ang ulo? Tay, may tinanggal po akong isang empleyado. Yung empleyadong inirekomenda ni TND. Huwag sabihing si Lu Yuan iyon. Hindi pwede. Kailangan kong tawagan si Lu Yuan. Bakit hindi sumasagot si Lu Yuan sa telepono? Walang pahintulot mula sa akin. Sino ang nagpahintulot sa iyong sagutin ang tawag? Hindi na ako ang iyong empleyado ngayon. Anong karapatan mong gamitin ang cellphone ko? Dahil sa aming Sheng, siya na nagbigay sa iyo ng oportunidad na magtrabaho. Nasa kumpanya namin ka, at tumanggap ng sahod sa loob ng maraming taon. Sinasabi ko na karapat-dapat lang nabigyan mo ako ng pagkakataon sa trabaho. Alam mo ba na sa nakaraang 3 taon, ilang mga kumpanya ang nag-alok na magbayad ng malaki para kunin ako, pero tinanggihan ko lahat sila. Sinikap kong magtrabaho para sa inyo sa Shengshi Technology Party. Ngayon, ang tanging natamo ko ay ang inyong walang kahihiyang paghamak, malaking alok na sahod. Lu Yuan, hindi mo yata talaga. Akala mo'y dahil sa husay mo. Ang mga kumpanyang yan, ay humahanga lang sa katayuan ng ating Shengshi Technology, kaya kanila kinuha. Lu Yuan, tumigil ka sa pagyayabang mo. Wala ka namang kwenta, isang walang silbi. Kapag iniwan mo ang Shengshi Technology, wala kang mapapasukang disenteng trabaho. Magaling. Malamang hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Li Qingshan, na ang mga pangunahing tauhan ng Shengshi Technology, ay pinagtatanggal na ng kanyang babong anak na babae. Handa na po ang kontrata ninyo, Ginang Su. Basta pumayag si Jilo na sumali sa Dihaw Group, makakakuha siya ng 20% na bahagi ng grupo, at 10 milyong taon ng sahod. Sige. Tulungan mo akong i-double check. Kukunin ko na ngayon ang pirma ni Mr. Lu. Oo nga pala. Ipaalam mo, ang aming Dihaw Group ay magpapawalang bisa na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Shengshi Technology. Opisyal na tayong papasok sa larangan ng 6 na industriya. Sige. Pinoprotektahan ng chairman at ng mga direktor ang itinigil na ng Dihaw Group ang lahat ng pakikipagtulungan nila sa atin, at balak nilang pasukin ang larangan ng level 6, at lalaban sila sa atin ng hayagan. Longteng 6 calculation. Ngunit ito ang pangunahing industriya ng Shengshi Technology, ang batang si Su Qingshan. Alam na mayroon tayong malakas na armas na si Lu Yuan, hindi naman siguro tayo aawayin ng mga ito. Bakit ngayon pa? Mahirap intindihin ang matinding pagnanais kong bumalik sa kumpanya. 3 taon na akong nasa Shengshi Technology. Marami akong naayos na krisis para sa kumpanya, mahigit 100. Hindi ko inaasahan na ganito pala kawalang hiya. At sasaktan pa nila ako ng todo. Wala man lang ba silang awa sa akin? Wala na ba silang pakialam? May pag-ibig ka ba sa kumpanya? Ikaw ay karapat-dapat sa amin. Shengshi Technology, kaya mo pa ring mapahiya ang industriya, samantalang ikaw, isang pinatalsik na basura lamang. Mga kalokohan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may tumawag sa akin ng ganyan. Lu Yuan, aaminin ko, may kaunting karanasan ka nga. At nakapag-ambag ka rin naman sa kumpanya. Pero ang isipin mong mananatili ka lang sa Shengshi Technology nang walang ginagawa. Nangangarap ka lang, ang manatili nang walang ginagawa. Ikaw na babaeng malaki ang dibdib pero walang utak. Amo, nagtatapang kang insultuhan si Manager Lee. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa kanya, iniwan mo ako. Giniba mo ako ng husto. Ikaw na isang tinanggal na basura. May lakas ka pang magsalita sa akin ng ganyan. Security Guard Lee Xiaoquan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Shengshi Technology ay iniwan ako. Isang maayos na level 6 na server. Walang sino man ang makakaayos sa kaguluhan nating dalawa. Paano mo aayusin ang sarili mo pagkatapos mo akong tanggalin sa trabaho? Ang gulo na iyong ginawa, dadagdagan mo pa. Natatakot sa isang walang silbi. At ang mga kalat na yan, ibigay mo lahat sa akin. Kung ibibigay mo sa akin ang baril, pagsisisihan mo yan. Totoo kaya ang mga sinabi niya? Siya nga ba talaga ang taong sinabi ni Papa, ang malaking tao? Imposible ang pagsisisi. Gusto ko nga sanang makita kung sino ang magpapasisi sa akin.